we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer Meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Amen, amen. Meron Kristo sa buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Natin na pag-live sa oras ito. Mula sa basahin ko po no, doon sa verse 11. Kapayapaan. At si Maria naman talagang hindi maalis, nakaupo lang. Panginoon ko, Lord God, alam kong For today's Sunset Prayer Meeting, Ganap po tayo ng ating day 219. Sunset First Watch Prayer. Sa ubasan po na kung saan tayo dinala ng Diyos para magamit din, hindi lang sa ubasan natin, kundi sa mga iba pang churches, na makapakinig din sila ng mga preaching. At sa atin naman, lagi natin naman sinasabi, ang pangangaral ng salita ng Diyos ay hindi lang para sa atin o sa ubasan lang natin. Saka laging sinasabi, copy it right. Pwede naman yun eh. Yun ang madalas sinasabi ni Bishop Ducos. Tama po ba? Mga preaching natin, alam ko, nagagamit na rin ito ng ibang mga kamanggagawa. Bukod sa ating church, meron naman tayong topic, meron na tayong tema, meron na tayong teksto, at yung paglatag na lang. Sa paglatag, naniniwala ako, revelation na po ni God yan. Amen? At sa araw pong ito, pasalamat po tayo sa ating mga tigapanguna, sa buhay ng ating spiritual director, Bishop Rosa Nozuelo, kasama kay Pastora Glory, dahil sa kanilang kapahintulutan na magamit natin ang mga social media. Praise God, hindi lang tayo naka-Facebook live streaming, naka-TikTok din po tayo, okay, at naka-YouTube na rin po tayo, at naka-Spotify na rin po tayo. Amen? Lahat po yan ay ginagamit ko dahil sa biyaya ni Lord. Dati panalangin lang natin yan. Ngayon ay pinagaganap na ni Lord sa atin. Okay? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, tunay ba na mabiyaya ang Diyos sa ginaganap nating ito? Hindi lang po tayo mga tiga prayer of features ngayon ang nakakapakinig ng salita ng Diyos, kundi maging ang mga ibang simbahan din na napapadaan sa wall natin. Natutuwa nga sila lalo na yung ginagawa nating tawag nito, ginagawa nating Dawn Watch Prayer. Sabi niya, hindi ba kayo napupuyat niyan sa ginagawa niyo? Pero sabi ko naman sa kanila, masaya kaming ginagawa ito. Amen? Kaya maraming salamat. At sa oras na ito, June 8, mansa rin namin ni Pastor Bing kanina. At salamat, biyaya naman ni Lord. Ay na-celebrate naman namin dalawa. Amen? At sa oras na ito, napakaganda po ng mensahe ng Diyos sa atin ngayon. When love grows cold. Wow. Talagang lumalamig yata pag-ibig. Amen. Hindi naman bumabagyo. Pero ang nais pabatid ng Diyos sa atin sa araw na ito na siyang ididiin ng ating tigapaghayag ng salita ng Diyos ay ang tema na how can we restore our burning love for God. Yan. Pag yan talaga nag-init yung pag-ibig natin sa Diyos. Wow. Mamahalin mo lahat. Siyempre, una na, mga tigapanguna natin. Tama po ba? Mahal ba natin ang ating mga tigapanguna? Amen? Hindi ba tayo natitisod? Kaya sige po, tinatawagan na po natin ang ating tigapaghayag ng salita ng Diyos. Sa oras na to, walang iba kundi si Pastor Boyet Gutierrez from PUF, Ocean View Chapter. Amen. Nak, is your turn? Praise God. Praise God. Hallelujah. Mabiyayang Sunset Praise First Watch. God. Takip silim. Inaanyayahan ko na po ang lahat na makipagbukasan po tayo ng ating mga banal na kasulatan kung mayroon po tayong Bible. Praise Buksan God. po natin sa ating pagbubulay-bulay ang salita na nakasulat sa aklat ng pahayag. The last Amen. book. Ito po ay nakasulat sa Revelation. chapter verse 2 hanggang 7. So Revelation chapter 2 verse 2
hanggang 7. So ganito pong sinasabi, mga kapatid. Sa verse 2, alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal at matyagang pagtitiis. Yes. Thank Alam you, ko Lord. kunsinti ang masasamang tao. Sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y apostol at napatunayan mong sila'y huwad. Amen. Sa 3, alam ko ring matyaga ka, nagtiis ng maraming hirap, alang-alang sa akin, at hindi ka sumuko. Sa verse 4, subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Verse 5, alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikuran ang iyong mga masasamang gawa at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ko diyan at aalisin ko sa kinilalagyan ang iyong ilawan. Verse 6, ngunit ito naman ang napupuri ko sa iyo. Kinapuputan mo ring tulad ko ang mga ginagawa ng mga Nicolaita. Ang verse 7, ang lahat ng mga may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa magtatagumpay ay ibibigay kong karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay Amen. na nasa doon ng Diyos. Tayo po'y aming Ama na nasa langit, maraming salamat po sa isang napakagandang araw na ibinigay mo sa amin sa oras na ito. We pray na masamahan mo kami with your Holy Spirit sa aming gagawing pag-aaral. Nananalangin kami, dalangin namin na ikaw po ang maranasan ng bawat isa, na ang lahat ng mga salita mo ay tunay na mabigyan mo kami ng pagkaunawa upang malaman namin at maikapit sa aming buhay ang lahat ng mga bagay na gusto Yes, mong Lord. ituro sa amin sa Sunset First Watch Prayer Gathering na ito. Maraming salamat po, Lord. Binabalik namin sa iyong kapurihan. In Jesus' name we pray. Amen. 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 So, isa pong mapagpalang takip silim. Praise Malapit God. na maggabi. Tama po ang ating sinabi ng ating senior pastor. Ang ating topic ngayon ay tungkol sa kung ang pag-ibig natin ay manlamig. When love grows cold. Yan po yung topic na ating pag-uusapan sa oras na ito. Dahil ako po ay nagpapasalamat din sa ating Panginoon Diyos dahil sa isang na namang napakagandang pribilehyo na Praise God. magamit ang Tama. bilang salita ng ating Panginoon. Talagang napakabuti po ng ating Panginoon Diyos na tunay na ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig dahil tunay na siya yung unang Amen. nagmahal isa sa atin. Kaya yung ating pag-aaral ngayon sa Revelation 2 verse 2 hanggang 7 ay makikita natin doon, mga kapatid, na pinuri ng ating Panginoon Diyos itong iglesia sa Epeso, mga kapatid. Nakita kasi ng ating Panginoon Diyos kung paano naglingkod ang church na ito. Nakita ng ating Panginoon Diyos ang kanilang patience, yung pasensya nila. Nakita rin ng ating Panginoon Diyos kung mapapansin natin na sinabi rin niya na alam ko na hindi ninyo kinukonsinti ang masasama. Amen. Patient po ito, Totoo yan. pero hindi sila tolerant. Ibig sabihin, hindi pinapababa ng church na ito ang moral standard ng Diyos, no? Hindi binabago ang salita kahit anong paliwanag ng iba na nagsasabing sila ay mga apostol. So, itong church na ito ay tunay na nakita ng Diyos na naglingkod po sa Praise ating God. Panginoon Diyos. Church, yung Ephesian church, at pinuri sila ng Diyos dahil doon. So ano pa yung sinabi ng Diyos tungkol sa church na ito, mga kapatid? Dumaan sila sa mga pagsubok, dumaan din sila sa kahirapan, dumaan din sila sa mga pangit na sitwasyon ng buhay, pero hindi sila nanghina. Katulad din po yan ng nararanasan natin sa panahon ngayon. Pero pagdating po doon sa verse 4, mababasa po natin doon na parang may nahalata yung ating Panginoon Diyos sa kanila. Basahin natin yung verse 4, mga kapatid. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Praise God. Yan po yung makikita natin ang kanilang
kung makikita po natin yung kanilang ginagawa dito po sa Epeso, hindi po natin masasabi na nabawasan talaga yung pag-ibig nila kay God, no? Dahil na nakita natin doon, nagbabasa naman sila ng kasunod ng banal na salutahan, magaling na naman sila sa mga doctrines, no? Ang katunayan yan, hindi nga makalusot yung mga false prophet dahil sa kanilang mga kagalingan sa paghahayag ng salita ng Diyos. Pero alam ni Lord, tandaan natin mga kapatid, alam ng ating Panginoon Diyos na ang pag-ibig nila ay hindi na katulad ng dati. At ang maganda rito mga kapatid, sa ating pag-aaralan, ituturo po ng ating Panginoon Diyos ang kanilang dapat gawin o ang dapat nating gawin, at iyon yung maganda na ang tema na ating sasagutin mga kapatid ay how can we restore our burning love to God? So, paano ba natin mapapanumbalikin ang nag-aalab nating pagmamahal sa ating Panginoon Diyos? So, bibilisan na natin mga kapatid sa ating point number 1. Makikita natin ito sa susunod na verse, sa verse 5. Ang sabi doon, mga kapatid, sa verse 5. Verse 5, alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Yan po yung ating point number 1. Alalahanin ninyo kung gaano kayo nanamlay sa inyong pananampalataya. Kasi nararamdaman po ng ating Panginoon kung bakit tandaan yung pananampalataya. And God wants to get your attention dahil sayang ang mga panahon, ang nagdaang mga panahon dahil ikaw mismo ang pumipigil sa iyong sarili at ikaw ang gumagawa ng dahilan kaya hindi mo maipadama ang pag-ibig mo sa Diyos. Ano ba yung dapat nating gawin, mga kapatid? Ano ba yung dapat mong gawin, mga kapatid? Ano ba ang dahilan? Kailan ba ito nangyari? Kung ano man yun, sinasabi ulit ang ating Panginoon sa iyo, nabawasan ang pag-ibig mo sa akin. So paano kaya nasabi ni Lord yung bagay na yun? Why? Kasi meron siyang paghahambingan. Meron siyang comparison. Anong ibig sabihin ng ating Panginoon Diyos doon? Hindi ka na kasi katulad nung dati. Hindi ka na ganun sa dati. Dahil noon, nung bago ka pa lang, nakita doon na talagang passionate tayo sa ating Panginoon Diyos. Iba yung intensity ng paglilingkod natin noon na sa pag-ibig mo kaya sa ating Panginoon Diyos kaysa ngayon. So, ano ba talaga nangyari, mga kapatid? So, sa point number 1 natin, magkakaroon tayo ng dalawang puntos diyan. So, yung letter A, nabawasan ang pananalangin. So, yun ang letter A natin. So, parehas din po yan mga kapatid sa isang relasyon. No? So, like any relationship, lalong-lalo na sa oras na ito, nakita natin na mas marami ang mga kababaihan sa ating platform. Kaya mas madali sila makaka-relate dito sa ating pag-aaralin. Kaya meron talagang panahon o merong period na nagsimula ang panlalamig. Kailan yon? Noong nabawasan ang pag-uusap. Yes. Communication. Totoo yan. Ito po yun. Noong una, kung titingnan natin, kung babalikan natin yung mga unang panahon, lagi kayong nag-uusap. Lalo na nung umpisa pa lang kayo. Talagang nung unang sabik na makita at makausap siya. No? Nabawasan ang pag-ibig mo sa kanya mula nung hindi mo na siya kinakausap. Tama. Parang nanglilimos na siya ng attention mo. Kailan mo ba ako kakausapin? Isama mo naman ako sa schedule mo, mga kapatid. Praise God. Naglamig ang relasyon mo sa Panginoon mula noong nabawasan ang iyong pananalangin. Tatandaan po natin mga kapatid na napaka-importante ng ating pananalangin. Kaya hindi aksidente po na nasa ilalim tayo ng prayer of faith. Amen. Kaya ang gusto ni Lord, lagi mo siyang kakausapin, lagi tayong mananalangin. So ano pa, mga kapatid, ito isang napaka-importante rin malaman natin bakit nababawasan ang pag-ibig natin sa ating Panginoon Diyos. Yung una, nabawasan ang pananalangin. Ngayon yung pangalawang dahilan, natisod.
Iyan, na-offend. So maraming natisod kaya nanlamig at nabawasan ang pag-ibig natin sa ating Panginoon Diyos. Why? Tandaan natin mga kapatid, lahat tayo ay imperfect being. Hindi tayo perfecto. Lahat tayo may kapintasan, lahat broken. So ibig sabihin, kung ayaw nating matisod, huwag natin tapakan. Ibig sabihin, huwag po nating personalin. Huwag nating dibdibin. Maraming natitisod sa mga panahon natin ngayon dahil sa narinig nilang mga preaching sa kanilang mga tagapanguna. Mga kapatid, meron tayong maririnig na patama po sa ating buhay dahil ito po ay isang paraan ng ating Panginoon Diyos para tayo ay baguhin. Tama. Kaya lang, malungkot, marami po tayong mga kasamahan, kapatiran na sa tuwing makakarinig siya ng preaching na hindi niya magustuhan, yun po yung nagbibigay sa kanya ng nababawasan yung pag-ibig na inilalagay niya sana sa ating Panginoon. Sa tuwing siya ay tatamaan ng mga preaching, doon po siya nagkakaroon ng damdamin upang umiwas na doon sa ibang mga gawain ng ating Panginoon Diyos, mga kapatid. So, hindi natin may dadahilan po sa ating Panginoon Diyos na isang certain person can cause you to fall out of love to God. Hindi po natin may dadahilan dahil sa isang pastor kaya tayo nanlamig sa pag-ibig sa pag-ibig natin sa ating Panginoon Diyos. Kaya dapat lagi nating sabihin na Lord, kaya nabawasan yung pag-ibig ko sa iyo dahil dito sa mga pastor na ito. So dapat mga kapatid, ang lagi nating isipin, let's imitate Jesus. Imitate Jesus that in the midst of pain, sa gitna ng kasakitan, sa gitna ng suffering, He said, God, don't charge this sin against them. Di ba mga kapatid, habang siya'y pinapahirapan, habang siya ay sinasaktan, sa halip na matisod, ang sabi ng ating Panginoon Diyos, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya kung may kinakapatisuran ka kapatid, ipag-pray mo. We should imitate Jesus. Pag ginaya mo si Jesus, panalo ka kapatid. Pag natisod ka, talo ka. Napakasarap ng fellowship noon mga kapatid, lalo na kapag pinatawag tayo sa isang fellowship gathering, lalo na sa meet and eat, sarap ng gathering doon. Pero hindi ka makakapunta doon hanggat meron kang guilt na nararamdaman sa puso mo dahil ikaw ay natisod. So tatanggalin po natin yan mga kapatid. Hindi dinibdib ng ating Panginoong Hesus, hindi niya pinersonal ang mga sinabi at ginawa ng mga tao sa Kanya. Kung babasahin po natin ang Mark 15, chapter 15, 29-30, ininsulto siya ng mga nagdaraan at pailing-iling na sinabi, di ba ikaw ang gigiba sa templo at magtatayo nito pagkaraan ng 3 araw? Ganon din yung pag-iinsulto sa Kanya. Pagbabasahin natin yung kasunod na verse, sa verse 30, sabi ro ng mga tao, iligtas mo yung sarili at bumaba ka sa krus. So dito po nakikita natin talagang napakaraming tao na hindi alam ang kanilang sinasabi. Alam mo, sa bawat sitwasyon, mga kapatid, isipin mo na sa bawat araw, pag-pray mo na, Lord, make me a blessing. Tulungan mo ako na maging pagpapala sa iba. Kasi minsan hindi tayo maingat sa ating salita na akala natin tama, tulad ng mga naglalakad, hindi nila alam ang sinasabi ni Jesus. So nakikisama pa. Sabi pa nila, abay, kung talagang Diyos ka, kung ikaw ay magaling, bakit hindi ka bumaba? Iligtas mo ang sarili mo. Bumaba ka sa krus. Sabi ng mga nangiinsulto sa Kanya. Nakakalungkot lang mga kapatid, hindi nila naunawaan. Kaya nakapako si Jesus sa krus ay dahil sa kanila. Sa bawat isa sa ating mga kapatid. Na kaya ginagawa ito ng ating Panginoong Jesus ay para sa mga nang-iinsulto na ito. Hindi lang masabi ni Jesus na
Kaya ko naman. Kaya ko namang bumaba. Kaya ko ngang tumawag ng legions of angels para ubusin kayo at lumikha na lang ako ng panibago dahil tisod na ako sa mga tao sa inyo. Pero hindi. Amen. Ang sabi natin, Panginoon, ganito kita kamahal. Amen. Pag ako bumaba sa krus, walang magliligtas sa iyo. Kapag ako'y bumaba, mawawali ka sa Diyos. Ayaw niya yon. At heto namang hindi nagpipray sa umaga, hindi alam ang nangyayari, hindi nagpray, na make me a blessing today, diretso. Sumasama pa sa kilos ng mga kaaway. Kaya lagi po natin isama sa ating panalangin na, Lord, guide me today. Samahan mo ako sa lahat ng aking gagawin. So ano uli ang ating gagawin upang maibalik yung nag-aapoy na pag-ibig natin sa ating Panginoon Diyos? Una, mga kapatid, ang sinabi doon, alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Alalahanin nyo kung gaano kayo nanamlay sa inyong pananampalataya. At ang pangalawa, mga kapatid, ang sinabi doon, pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa. Kapag ikaw ay nababawasan ng pag-ibig, tatandaan natin ito, mga kapatid, may nangyari. May nangyari doon. May nagawang kasalanan. Hindi titigil o ano ba yung katangian ng kasalanan, mga kapatid? Ang katangian ng kasalanan ay hindi titigil hanggat hindi nararating ang pinakadulo nitong kasalanan na ito. Kaya huwag nating isipin, mga kapatid, na moderate lang. May-amaze ka kung saan ka dadalhin ng kasalanan. Akala ng mga nagkakasala ay kaya nilang i-manage, kaya nilang i-handle ang kasalanan. Unti lang naman, minsan lang naman. Wala namang nakakakita, moderate lang naman. Pagkatapos, sasabihin ko, nagawa ang bagay na yan. Yan po yung mga nagsimula sa konti. Yan yung mga nagsabing, kaya kong i-handle yan. Yan kasi ang katangian po ng kasalanan. Hindi mo mapipigil. Lalo kang manggigigil. And at the end of the day, bakit ko nagawa ang bagay na yun? Doon ka palang magsisisi. Dahil nasanay na ang apoy na meron ka ngayon at hindi na yung apoy ng pag-ibig sa Diyos, kundi apoy sa paghabol sa pleasure ng mundo. Tandaan natin, mga kapatid, hindi masama ang pag-travel sa iba't ibang bansa, sa lugar, pagkain mo sa iba't ibang mamahaling restaurant, makiuso sa mga latest model na damit, gadgets, wala pong masama sa bagay na ito. Ang nagiging masama lang po, mga kapatid, ay kung ito na yung laging laman ng isip at puso ng bawat isa sa atin. Hindi mo alam, ito na yung hinahabol mo. Pag sinimula na, tinulit-ulit, ay pahirap na humindi sa pleasure ng mundo. So mamaya, willing ka na isacrifice yung inyong Sunday service, yung prayer meeting. Isasacrifice mo na yung iyong mga spiritual activities for the sake of pleasure. Tatandaan natin ang sinabi sa Mateo 24:12. Mateo 24:12. Lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Sa Ingles, and because lawlessness will abound, the love of God will grow cold. Yan ang mangyayari sa last days at nangyayari ngayon yan. Ito'y warning sa atin. Tingnan mo ang sukatan mo sa pag-ibig mo kay Lord. Napakatinding magpalamig ng pag-ibig sa Diyos ang guilt. Guilt ng kasalanan mong ginawa, lalo na sa mga tunay na Kristiyano, dahil mas matindi yung guilt ng kasalanan niya kaysa noon. So, ano po ang gagawin ko, Pastor? So, ang sagot, siyempre, I forgive. Forgiveness. Forgive yourself. Amen. So, pagka patawarin sarili mo. Huwag mong pahirapan ang sarili mo na sa kasalanan na nagawa. Bakit? Ang parusa ng kasalanan yan ay kinuha na ni Lord. Kinuha na ni Jesus.
Kaya tatandaan natin yan mga kapatid. Pag nagsisi ka at humingi ka ng tawad, tama yan. At kung nakakaramdam ka pa ng guilt, manampalataya ka na, for there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. And if you want healing for your soul, ang sabi po sa James 5:16, therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Kapag Amen. ikaw ay nakakita ng Kristiyano na pwede mong pagsabihan ng mga bagay na di mo masabi sa iba, pag nakakita ka ng isang Kristiyano na minahal ka, na mahal ka, ipag-pray mo, nakakita ka ng ginto. So huwag mo nang alpasan ang mga pagpapalang iyan na nakuha mo mga kapatid. So, paano natin ma-restore ang pag-ibig natin sa ating Panginoon Diyos? Pangatlo nating point, mga kapatid. Number 3 natin, gawing muli ang ginagawa mo noong una. Amen. Do the work you did at first. Makikita pa rin natin yan sa verse number 5. So, ang sabi ni Jesus, ang pag-ibig mo sa akin ay di na gaya ng dati. Dahil alam ni Jesus ang puso nila, kaya sinabi niya, gawing muli ang dati ninyong ginagawa. Mga kapatid. So, anong ginagawa mo noong mainit ka pa kay Lord? Noong una pa tayo kay Lord. Di ba mga kapatid, wala tayong absent sa mga gawain ng ating Panginoon Diyos. Lagi tayong excited. Lagi natin chinecheck ang ating schedule. Kung ano yung schedule na ibibigay sa atin ng ating senior pastor. Excited na excited tayo. Matagal pa teaching natin. Pero tingnan natin ngayon mga kapatid. Meron ka ng schedule. Matagal na naka-schedule. Pagdating sa schedule, wala kang makita ng schedule. Hindi mo pinagdaan na wala ng excitement. Mga kapatid, yung dati mong ginagawa. Noong dating nanliligaw ka pa sa asawa mo, for example, gusto mo, araw-araw mo siyang nakikita. Gusto mo, araw-araw mo siyang nakakausap. Lagi kang excited. So, ganun din po dapat sa church. Hindi yung pagkatapos ng benediksyon. Nandun ka na sa pintuan para lumabas. Minsan, nasa tricycle, hindi pa natatapos yung closing prayer. Mga kapatid, dapat makipagkwentuhan naman tayo, makipag-fellowship naman tayo para ma-involve tayo sa God's purpose and interest. Napakalaga po kasi na lagi tayong ma-attend sa mga gawain ng Diyos. Gawin muli yung dati nating ginagawa. Ang sabi dito sa 1 Corinthians 12:27, ibahagi tayo ng katawan ni Kristo. Yes. Kayo ang katawan ni kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa ay may mga bahagi. So kapag humiwalay po ang iniwalay natin ang sarili natin sa church, tandaan natin at nasa trap tayo ng kaaway mga kapatid. Kaya alamin dapat natin mga kapatid na kung anong tupa ang binabantayan ng mga wolf, yung mga asong gubat mga kapatid. Tatandaan natin yung mga tupa na humihiwalay sa grupo. So, tandaan natin, be involved sa mga gawain lagi ni Lord. Huwag tayong magpapaliban, huwag tayong manlalamig, huwag tayong manghihina sa pag-attend sa lahat ng mga gawain ng ating Panginoon Diyos, dahil doon tayo makakakuha ng kalakasan para manumbalik ang init ng ating pag-ibig sa Diyos. Amen. Maraming salamat dahil patuloy tayong pinapalalahanan sa ilalim ng ubasang prayer of faith. Ginagamit po ang ating mga tagapanguna para ipakita na tayo na sa ilalim ng ubasang prayer of faith. Dahil dito pa lang, paggising mo sa umaga, nandyan na ang Dawn Watch Prayer. Glory to God. Pagkat
hapon, mga gawain hanggang sa takip silim, meron po tayong sama-samang pananalangin sa Sunset First Watch Prayer Gathering. Kaya act now, we have only one life to give natin kay God. So bilang conclusion natin, what to do, so how to restore our burning love to God. Alalahanin mo kung gaano ka nanamlay sa iyong pananampalataya. Dahil nabawasan yung pananalangin mo, dahil natisod ka, at yung pangalawa, pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa, at ang pangatlo, gawin mong muli ang ginawa mo noong una. Amen. Maraming salamat po. Kung natatapos na ang kapahayagan ni Lord, tayo po'y manalangin. Maraming salamat po aming Ama na nasa langit sa isang kapahayagan ng iyong mga salita. Thank you, Maraming Lord. salamat po. Tunay na ikaw ang aming Diyos na mabuti, na patuloy na nagbibigay ng paalala, patuloy na nagbibigay sa amin ng paalala na ikaw ang aming Diyos na buhay, na nagbibigay ng lahat ng pangangailangan. At hayaan mo, Lord, na makita mo ang bawat isa, lalo na sa mga kapatiran ko na narito, Lord, maranasan nila ang mga biyaya at kapangyarihan na ibibigay mo, at tunay na maranasan namin ang tunay na pagmamahal mo, at maranasan din namin na ikaw, Lord, ang aming susuklian ng tunay na pagmamahal na hindi nanlalamig at patuloy na maghihinit po sa iyong presensya. Sa iyo namin binabalik ang kapurihan. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Napakasarap makapakinig talaga ng mga kapahayagan ng salita ng Diyos sa ating mga preacher. Talagang tunay, mga kapatid ko sa Panginoon, ang sarap na maunawaan natin yung bagay na nais pagganap ni Lord sa atin. Huwag tayong manlalamig. Amen. Nanlalamig ka na ba, kapatid? Pag sinabi nanlalamig, parang hindi na mahalaga yung buhay na pagkatawag natin. Amen. Kailangan lagi maging aktibo pa rin tayo sa ministry, no? Umattend tayo lang mga gawain sa church, mawit tayo, mag-worship tayo. Okay, talagang makita talaga na hindi tayo papayag na unti-unting mawala yung init ng ating pag-ibig sa Panginoon. Praise God. Okay, kaya nga salamat talagang yung dapat talaga natin gawin. Huwag tayong mawawala sa oras ng mga pananalangin natin. Kaya tinuro sa atin ngayon, may 3 hakbang tayong dapat gawin para maibalik natin yung nag-aalab na pag-ibig natin sa Diyos. Tama po ba? Kasi yung topic natin ay anong sabi? How can we restore our burning love? Okay? Yung nag-aalab na ating pag-ibig sa harapan ng Diyos. At salamat sa mga narinig natin ngayon. Napatid ko sa Panginoon. Naniniwala ako kung bakit naka-join ka pa hanggang ngayon. Dahil maalab pa rin. Amen. Ang iyong pag-ibig sa harapan ni Lord. Kaya nang sinabi ni Apostol Pablo, I am not ashamed of the gospel. Bakit? Dahil alam niya ng ebanghelyo ay hindi simpleng mensahe lamang. Yung napakinggan natin salita ng Diyos, di ba? Ang sarap lalo pag ito'y nagrema sa buhay natin, hindi mo namamalayan, nalalakaran mo na pala, nakaagising ka na pala ng madaling araw, kahit anong puyat mo, amen. Nagagawa mo makadalo, kahit abalang-abala tayo, amen. Kahit nasaan tayo, nahanap natin yung oras, amen. Sabi ko nga sa Friday, may paanyaya tayo, may gawain tayo, meron tayo pagpipray sa San Marcelino ba yun? Ganitong oras, hala ko umaga. Okay, first time ko umattend ng gawain ng bata sa gabi. Hallelujah. Sa gabi, alas 6 daw, sabi ko, kasabay ng prayer dawn watch, ng prayer sunset. Pero salamat at alam ko naman ang aking pamilya ay alam naman din naman nila itong bagay na ginagawa natin. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, tandaan natin, sa buhay paglilingkod na ito, may nais lagi ituro ang Diyos sa atin. Lagi dapat natin alalahanin kung gaano dapat tayo kaalab sa ating paglilingkod. Huwag mo nang tignan kung may pagkakamali man. Given na yan, tama po ba? Nakita naman po natin kung
paano bumalik ang alab nitong alibugang anak. Nung naramdaman niya na parang marami nang wala sa kanya. Kailan pa ba natin hintayin yun? Okay, na kailangan magkaroon muna ng mga ganong pangyayari sa buhay natin bago tayo bumalik yung alab ng atin. Hindi pa po pwedeng wag nang mag-andap-andap pa. Amen. Na patuloy tayong umalab. Okay? At naniniwala ko mga kapatid ko sa Panginoon. Kung awa tayo ng mali, hindi mo mahirap magsabi ng sorry. Tama po ba? Hirapan ba tayong sabi? Kung dati nga talaga naman, di ba, konting kibot lang, nag-aas kagad tayo ng, di ba, kapag bago-bago, parang ayaw magkamali Sabi nga ng ating preacher, nung nanliligaw ka, talaga gusto mo. Kaya naalala ko pa yung nanliligaw kay Pastor Epi, kasama mo na maghapon, kausap mo pa sa telepono pag uwi, no? Mga ganun, no? Gusto mo laging kausap. Okay. Tapos, nung ikaw, pag nagkakamali ka, ang bilis mong magsabi na, sorry. Naalala mo kung ano yung mga mali mong nagawa. Tama po ba? At willing ka na hindi mo nagawin yun dahil ayaw mo siyang masaktan. Ganun din tayo sa harapan ni Lord. Okay? Siya na nagsabi, pinatawad niya na tayo at huwag na tayong muling magkakasala. Kaya yung sinabi ng preacher natin, repent. Magsisi tayo. Amen. Talikuran na natin yung mga masasamang gawa. Okay? Pag hindi natin magawa yan, kapatid, tayo ang lugi. Bakit? Dahil sa paglilingkod sa harapan ng Diyos. Kung sino yung nasa presensya ng Diyos, yun ang kinalulugdan niya. Tama po ba? Yung wala sa harapan ng Diyos, huwag mong sasabihin sa akin na, Pastor, nasa puso ko pa naman si Lord, hindi ko pa rin siya nakakalimutan. Oo, sige, tama ka. Pero ang tunay na hindi lumilimot sa Diyos, lagi siya nasa presensya ng Diyos. Pastor, nasa presensya naman ako. Lagi naman ako nagpe-pray. Iba ang sama-samang panalangin. Diba? Okay. Sama-sama, luluhod tayo. Mag-aas na naman tayo ng prayer. Tama po ba? May mga lumuluwa sa atin. May mga tumatangi sa atin. Okay? Mga kapatid ko sa Panginoon, it's about time. Alalahanin natin may Diyos tayong mapagpatawad. Lagi nyo narinig sa akin yung 1 John chapter 1 verse 9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our iniquities. Pagtapos natin mag-repent, turn to God na tayo. Amen? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, marami rin naman nagkamali. Tama po ba? Mga nauna naglingkod sa atin. Pero sila ay nanumbalik sa ningas ng kanilang pananampalataya. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, sabi nga ng ating preacher, gawin muli ang mga ginagawa natin nung una. Madali ba yon? Yes. Kaya lang minsan di natin maibalik yung ningas dahil nahiya tayo. Guilty tayo May mali tayong nagawa Tama po ba? Para bagang nailayo mo, kapatid, huwag kang mag-alala. Naisaan ka lang ng kaaway. Amen. Nailayo mo lang saglit. Pero salamat, pilit yang ibinabalik ng Diyos sa ningas ng baga para lalo kang mag-uminit. Diba? Na-example na natin yung bonfire, no? Para kang pilit mong inihiwalay ang sarili mo doon sa kapulungan ng ningas ng apoy. Tama po ba? At nagtatanong ka ngayon, paano ko muling gagawin yung ginagawa ko dati? Pakumbaba lang tayo. Okay? Balik tayo. Okay. At huwag kang mag-alala. Tagal ka lang hinihintay ni Lord. Tagal na nga siyang kumakatok sa iyo Ayaw mo lang siyang pagbuksan. Okay? Balikan natin yung mga bagay na ginagawa natin before na napapalapit tayo lagi sa Kanya. Yung regular natin pananalangin, sabi ng ating preacher, yung pagbabasa natin, kahit anong abala, kapatid, wala na. Sabi nga natin, ito, papanood mo na sa YouTube. Hindi ka man makasabay ngayon. Di manood ka sa YouTube, mag-comment ka, at least nalaman namin. Nakasama ka namin sa gawain. Okay, punta ka sa TikTok, makita namin, mag-comment ka, ma-share mo. Okay. Kapatid, kailangan natin ipagsigawan ang kabutihan ni Lord. Amen. Or else, baka tangayin tayo ng kaaway. Yun talaga yung nais ng Diyos sa atin.
Ang pag-ibig ay hindi lamang ito damdamin. Ito ay ipinapakita sa ating mga gawa. Lalabas na naman uli yung sinabi ng ating Panginoong Yesus. Ano yon? Tunay mo ba akong iniibig? Anong gagawin natin para ipakita natin, mahal natin si God? Alam na natin. Keep my commandments. Amen? Maging tagatupad tayo ng salita. Sabi ni Apostol Santiago. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, tandaan natin ito. Kung ang Diyos ay handang ibalik ang apoy ng ating pag-ibig, kapatid, handa ka bang bumalik sa Kanya? Okay? Kaya sana natutunan natin ang mensahe ng salita ng Diyos ngayon. Kahit ang iglesia ng Efeso, tama po ba? May tamang doktrina at talagang masigasig na paglilingkod, ngunit kulang sa pinakamalagang bagay. Alam niyo kung ano yon? Sa iglesia ng Efeso, ang kanilang unang pag-ibig kay Kristo. Kaya kung nararamdaman mong parang nanlalamig ka ngayon, paturo tayo sa salita ng Diyos, sa sinabi ng ating preacher. Balikan mo uli, rewind mo uli, punta ka uli sa point to. May tatlong bagay, may tatlong habang tayong gagawin. Tama po ba? Alalahanin mo kung gaano ka ng lamig sa iyong pananampalataya. Okay? Pagsisihan natin talikuran ng ating mga nagawang pagkakamali. At yung pangatlo, gawin muli ang ginagawa natin nung una. Yung para bagang, uy, don't watch na. Alas 3 pa lang talaga ready. Excited ka na. Ngayon sabi ng isang nag-testimony, paano yun? Marami na tayong platform na ginagamit. Kailangan medyo maayos-ayos tayo dahil marami nang manonood. Tama po ba? Pero salamat. Ginagamit itong kapahintulutan ng ating mga tigapanguna na may bahagi natin sa mas marami pa. Hindi natin nais na ang Diyos ay maging hinahanap tayo talaga na ganun kahagad tayo kaalam. Pero ang nais ng Diyos, patuloy tayo nagsusumikap mag-umalab sa pag-ibig para sa Kanya. Kapag bumalik tayo sa Panginoon nang may pagpapakumbaba, bumalik tayo sa Panginoon nang may pagsisisi, at tanda nating muli ibalik yung ningas ng ating pananampalataya sa Kanya, kapatid, nabibigyan na natin siya ng kalulatian. Kaya ang unang pag-ibig ay maaaring maibalik kapag ang ating puso ay muling bumalik kay Kristo. Thank you for watching. Thank you, and God bless.